barko ng China, mga tol, barko ng China. Hinarangan ng mga mangingisda upang hindi makalapit sa barko ng BIFAR patungong Scarborough. Oh, wow! Yan, nakita mo, naglalabasan na ngayon yung mga palaban nating mangingisda kahit mga bangka lang yung daladala nila, mga tol. Well, ito ang ating panonoorin. Bibigyan natin ng reaction video mula rito sa channel ni John Reps, mga kapatid. Bibigyan natin to ng commentary. Pero bago yan, syempre hinikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Yan, syempre. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Sila talagang kuan, hari. Kawawa kaming mga mga Pilipino. Kawawa talaga. Maniwala, grabe. Naalala niyo isang tatang, na sinabihan na sinungaling daw si Jay Tariela ng Coast Guard. 'Di ba? Wala naman daw hinaharas na mga mangingisda, sabing ganon. Pro-China 'yun, mga tol. O eto, isang mangingisda ang nagsasalita. Sabihin na lang natin kung totoo, kung mas paniniwalaan natin yung sinasabi nung ni Tatang, di ibig sabihin nagsisinungaling tong mangingisdang to. Ganun lang kasimple yun, mga tol. Pilipino. Kawawa talaga. Maniwala, grabe. Hitik sa yamang dagat. Yan ang dahilan kung bakit binabalik-balikan ng mga mangingisda ang Baho de Masinloc o mas kilala din sa tawag na Scarborough Shoal. Dati, malayang nakakapangisda ang mga Pilipino at ibang lahi sa loob ng bahura. Pero nag-iba ang lahat mula nang makontrol ng Chinese Coast Guard kahit na malinaw na nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Naging karaniwang karanasan na lang sa mga mangingisda sa Masinloc ang ipagtabuyan at gipitin ng China. Grabe. Maraming mga residente ng Masinloc, Zambales ang umaasa sa pangingisda, kaya malaking epekto talaga sa kanila ang hindi makapalaot at hindi makapunta sa Scarborough Shoal. Pero marami pa rin sa kanila ang mas gugustuhing mangisda na lang sa municipal waters kaysa makipagsapalaran at malagay sa peligro sa Scarborough. Ito rin ang problema, no? Yung international law, yung international na batas. Wala rin silang kakayanahan para i-implement, mga tol, yung batas nila. 'Di ba? Hanggang ano lang sila na halimbawa sinabi ng international law, sinabi ng UNCLOS, 'di ba? United Nation na yun yung UNCLOS, 'di ba? Law of the Sea. Na etong bakuran na to, etong karagatan na to ay nasasakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Eksklusibo yan sa Pilipinas. Pilipinas ang may-ari. Napanalunan natin, 'di ba? Doon sa Court of Arbitral Ruling, mga kapatid. Pero walang nag-i-implement noon, mga tol. Kaya patuloy pa rin na naglalaban yung mga bansang nag-aagawan dito, mga tol. Kahit na meron ng isang bansa na meron na talagang pinangahawakan, which is eto nga, yung bansang Pilipinas, mga tol. Kawawa yung mga maliliit na mangingisda. Tingnan mo yung bangka nila, oh. Diba? Compare mo doon sa mga naglalakihang Chinese militia vessels, diba? Ngayon, normal na lang daw, parang nakasanayan nilang lagi silang pinagtatabuyan. Mas malaking problema talaga sa Scarborough dahil andun yung mga kaaway. Oh, diba? Kaaway. Kaaway yung tawag nila, mga tol. Oh, dito na lang kami sa tapat-tapat na lang. Kaya ako na doon, sir. Baka hindi ko na makita yung pamilya ko. Oh. Nanghihirap na doon mag-anuhan sa palaran. Ang pinagbibili lang namin sa kanila na huwag silang umapot dun sa conflict na area dahil maliliit yung mga bangka namin, hindi pwedeng kalabanin yung mga Chinese Coast Guard. Mayroon ding isang mangingisda na ibininta na lang ang kanyang 3 bangka dahil wala nang kasiguraduhan sa Scarborough. Doon kasi naranasan niyang itaboy ng malaki at armadong barko ng China kahit na wala pa siyang huli. Malaki panghihinayang dahil malaki ang kita doon eh. Kasi ang naging problema lang nga kung mauulit-ulit yung gano'n na palayasin ka na naman na wala kang dala kahit na isang pirasong isda, logi na naman. Sa latest patrol ng Luzon Air Patrol Command, makikita sa Scarborough Shoal ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese militia na nagpapatrolya. Yun ay kahit pasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Titigas talaga ng mga mukha nila, no? Tapos meron pang mga Pilipino nagsasabing yung mga pro-China na Pilipino, mga tol, wala naman daw mga mangingisdang hinaharas, no?
Sino tong mga ini-interview to? 'Di ba? Sino tong mga ini-interview na pinapalaya sila, natatakot na binenta na nga lang nila yung mga bangka nila eh. 'Di ba? Kaaway nga ang tawag nila, hindi kaibigan eh. 'Di ba? Sa Maritime Patrol doon noong nakaraang buwan ay mahigit 20 radio challenge ang natanggap ng BRP Dato Sanday mula sa Chinese Coast Guard at 2 beses daw itong hinarang ng barko ng China. Pero naglakas loob at nagsama-sama ang mga mangingisda upang harangin ang mga barko ng China hanggang sa makarating at makaangkla ang BRP Dato Sanday sa Scarborough Shoal. Nasa mahigit 120 nautical miles ang layo ng Scarborough Shoal mula sa Masinloc, Zambales. Lapit. Pasok na pasok sa 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ayon sa mga residente, parang sila pa ang dayuhan kung tratuhin ng mga Chino sa Scarborough Shoal. Limitado daw sa labas ng bahura ang pangingisda ng mga Pilipino dahil kontrolado ng China ang loob nito. Ang bahura pa naman ang nagsisilbing taguan ng mga mangingisda tuwing masama ang panahon. Sila talagang hari. Kawawa kaming mga Pilipino. Kawawa talaga. Maniwala ka, grabe. Kung saang sarili mong lugar ay ikaw mismo ang itinataboy at hindi yung mga dayuhan ang ating itinataboy. Ganun po talaga kadesperado ang nangyayari ngayon sa mga kasamahan po natin. So, ang totoo, wala naman po talagang umi-escort sa ating mga mangingisda pagka nagagawi po sila ng Scarborough Shoal. Ang totoo, wala naman daw talagang umi-escort. Sana no, hindi ko alam mga tol, pero siguro nakakarating naman to sa ating mga mahal na senador, no? Na yung nakaraan nagtatalo-talo pa mga kapatid. Diba? Nandun lang ata sa Ayungin Shoal yung mga mga Coast Guard. Doon lang nakafocus kasi doon nagkakaroon ng habulan eh. Every time na nagre-resupply mission doon sa Ayungin Shoal eh. Pero paano dito sa Scarborough, no? Nandirito yung mga mangingisda. Wala daw nag-e-escort sa kanila. Ang totoo, wala naman nag-e-escort sa mga mangingisda di ba? So kailangan talaga ng dagdag budget para magkaroon tayo ng dagdag na mga barko natin, mga floating assets natin para ma-escortan naman tong mga maliliit na mangingisda. Kasi kung sila lang talaga, no, tinataboy talaga sila eh. Wala silang kakayanan mga tol. Di ba? Kakalad ka rin lang sila nitong mga malalaking barkong to. Para sa akin mga kabayan, ang pang-aangkin na ito ng China sa West Philippine Sea ay giyera na lang talaga ang sagot dito dahil kailanman ay hindi kinikilala ng China ang mga batas at hindi basta na lang isusuko ng China ang mga isla na ito na pag-aari ng Pilipinas kahit may batas at kasaysayan. May ginawa tayong video mga kabayan tungkol dyan sa kasaysayan at batas sa West Philippine Sea. Ilalagay ko na lang po ang link sa comment section para pwede nyo pong panoorin mamaya. Yan mga kapatid, panoorin nyo yung video yun mga tol. Hindi ko siya ginawa ng reaction video kasi gusto ko mapanood nyo mismo yun sa channel ni John Reps mga kapatid. No? Bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa sitwasyon naman sa Scarborough? Kasi lagi tayo nanonood mga tol din sa sitwasyon sa may Ayungin eh. Yung nagkakaroon ng habulan. Sabi nga ni Senator Robin Padilla doon 6 na taon, kayang-kaya naman daw natin maghatid doon ng supply. So yun lang ba yung natin? Ipaglalaban natin yung 6 na taon na kaya nating magdala ng supply. Paano tong mga mangingisda? 'Di ba? Na yung ibang mangingisda ay sinuko na lang yung hanap buhay nila kasi hindi na sila makita pa ng pamilya nila. Nagbenta na lang daw ng 2 bangka, 'di ba? Kawawa naman eh. 'Di ba? Lagi daw silang ipinagtatabo yan. Sabing ganun nung isang mangingisda, maniwala ka, napakahirap. Kawawang-kawawa tayong mga Pilipino. So anong sinasabi nung ibang nagsasabi ritong hindi naman daw tayo inaano ng China? 'Di ba? Naaalala ninyo, may binigyan tayo ng reaction, yung si Tatang, 'di ba? Sinasabi niya na si Jay Tariela ganito ganyan. Hindi naman wala naman daw mga report na hinaharas daw ng China yung mga mangingisda natin. O etong mga nai-interview na mga mangingisda, sila yung mga umaaray. Sila yung mga nakakaranas mga tol. Ilang beses silang pinapalayas, ilang beses silang ipinagtatabo yan mga tol. Pasok na pasok sa ating exclusive economic zone. 200 nautical miles, yung Scarborough nasa 120 nautical miles. Pasok na pasok yun mga tol. Pero since na hindi nga kinikilala ng China yung international na batas kasi nga mga bastos sila, wala silang mga respeto sa atin,
O, paano mo ngayon tatawaging kaibigan yan? Ang tawag nga ng mga mangingisda natin kaaway. Di ba? Well, bilang isang mamamayang Pilipino, ikaw na lang bahala mag-comment. Ikaw na lang bahala ang magbigay ng iyong opinion at saloobin na sana nga ay makarating no sa ating mga mahal na senador. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.